Buhay ng tao is a mystery dahil minsan hindi natin maintindihan ang mga kaganapan at pangyayari sa buhay natin. May mayaman, mahirap, may mabait at may mga mapagsamantalang tao. Mga pangyayari na biglang dumating na hindi natin gusto, na parang unfair sa atin. Sa pandemic, yung dumating na ang pandemic, ang daming namatay, nawasak ang pamilya at nagutom dahil sa walang trabaho. Pero kahit ito ay nangyari sa buhay ng tao, yung pain, yung death, breakup, jobless, illness, mayroon pa ring blessing. Because there's a blessing of everything. Because mayroon tayong Panginoon. Mayroon tayong all-knowing God nagtingin sa atin. Lahat ng pangyayari sa buhay natin, ina-allow niya. Dahil siya ang nagkukontrol, hindi tayo. God is preparing something good for us. Isipin natin, bakit ganun? Kung is preparing something good, dapat ba tayo dadaan ng kahirapan in order to get something what is good for us? Alamin natin that God is a saving God. Hindi po siya God na unfair. Siya po, meron siyang plano. Ang plano niya will always prevail. Tayo naman tao, mayroon tayong sariling plano na ano-anong gusto natin out of selfishness. Pero yung Panginoon, yung plano niya para sa kabutihan. So in order sometimes to go through that process, we have to pass the suffering in order to reach the destination that God prepared for us. So, paano yan? Paano natin tatanggapin? Minsan, may tanong natin na bakit nangyayari ito sa buhay natin? Na palagi ako nagdasal, nagsimba, palagi ako nagbasa ng Biblia. Bakit ganun? Bakit nangyayari sa akin? Dahil po, yung mga pangyayaring ito ay hindi kontrolado natin. Ito po, God's plan. So, kung anong plano niya, ang maaasahan lang natin na talagang it's a fair plan. It's a good plan. Pero tayong mga tao, sa isip natin, parang hindi natin maintindihan kung bakit ganun. Pero meron tayong tinatawag natin na paraan kung paano natin i-handle yung mga pangyayari sa buhay natin. I did a research and tried to look kung ano ang dapat nating gawin kung dumating man ang mga panahon na hindi natin maiwasan mga pangyayari na hindi natin gusto. So, kung ano pala ang interpretation natin, kung ano pala ang ifi-feed natin sa utak natin, yun po ang makukuha natin. Whatever you feed is going to grow. If we feed self-pity, ang resulta, self-pity talaga. No? Ang isip natin palaging parang unfair palagi, para tayong pinaparusahan palagi, gano'n. Kasi ang fini-feed natin sa utak natin, self-pity. Pero 'pag ipasok sa utak natin yung cheerfulness, yung hopefulness, yung courage and strength, ang labas ay magiging strong tayo, magiging determined tayo, ma-overcome natin ang lahat ng mga pagsubok. Kung i-feed naman natin yung anger sa utak natin, yun po din ang lalabas. Kasi whatever you feed, yung anger, yun din ang mo-grow sa puso mo, sa utak mo. Pero instead of anger ang isipin mo, calmness na lang, kung kalmado ka, di kalmado ang labas. Di ba? So kung kalmado ka, relax ka, hindi ka stress.
compose ang sarili mo, 'di ka mainit ang ulo. So, nasa atin 'yan kung ano ang pipiliin natin when it comes to the situation. So, kung titingnan natin mostly sa atin 'pag may problema, mostly ang iniisip palagi problema, problema, problema. So, ang nafi-feed natin sa utak natin may problema, palaging may problema. So, na-stress tayo kasi wala sa atin sa isip ang solusyon. Kung isipin natin palagi more on solution than the problem, mahahanapan natin ang solusyon. Makikita natin kung paano natin masolban ang problema. Kasi ang iniisip natin solusyon, hindi ang problema palagi. Kasi 'pag problema palagi, ang dami mo ng problema, dagdagan pa ng dagdag, ang resulta desperado ka na, magdepresyon ka, 'di ba? Dito sa social media, kung tingnan natin, ang daming mga false report, yung mga fake news, yun ang binabasa ng mga tao. So yun ang iniisip nila sa pasok sa utak nila ang false or erroneous na mga news, yung mga fake news. So anong mangyari? Wala na ang truth. Para sa kanila, yun ang truth, ang erroneous, ang false, yung nababasa nila. Pero kung ipapasok diyan ng social media palagi ng mga tao na nagpo-post ay truth with validity and facts and evidence, then whatever comes out sa mga report ay valid. Di natin ma-question kasi supported by facts and evidence. So, sa sarili natin, mayroon tayong choice. Either kailangan natin isipin ba ang mali or ang tama. Ano bang dapat natin ifi-feed sa utak natin? Tayo ang mamimili. So, kung gusto tayong happy, then yun ifi-feed mo happiness. Kung gusto mong successful sa mga ginagawa mo ngayon, sa project mo, iisipin mo na ito magiging successful. You have to convince yourself na ito successful. Kasi po, kung hindi natin focus ang ating utak o kung anong i-feed natin sa utak natin, ay hindi talaga lalabas ang tamang resulta na gusto natin. Tayo ay may hawak kung ano ang ipasok natin sa utak natin for us to convince how these things work. After natin nagawa 'yan, yung feeding sa utak natin at kahit paano kung anong labas, kung anong resulta ay hindi tama, hindi pa rin tama, we did everything as much as you can na gusto mo talaga ang resulta kung nasa isip mo ay we need to know that we are also human being. Mayroon din tayong limitation and we need to know how to let go. Hindi po natin kailangan na palagi, yun lang ang isip natin kahit ano ang resulta, iba na yan kasi wala ka na sa reality. So in reality, dun natin na-experience, dun natin nakikita, yun talaga ang nakikita right now in the present. So whether ang mga pangyayari sa buhay natin ay successful or failures, dapat marunong tayo to let go, to accept because there is a season for everything. There's time for everything. And perhaps at that time na ginawa mo yung gusto mong gawin, hindi successful, maybe it's not the right time. Maybe it's not the season for that activity. There always time for everything and a season for every activity. Kaya hindi natin i-force na ang gusto natin lalabas kahit hindi na kaya, ay magiging frustrated lang tayo, 'di ba? Marunong tayo adjust kung ano man ang gusto ng nature. Kasi, sabi ko kanina, hindi tayo
ang nagkontrol sa buhay natin. Mayroong tayong Panginoon, mayroong tayong nagtingin na nagmamahal sa atin, na all-knowing God, na alam niya ang ginawa natin hindi makakabuti sa atin o sa mahal sa buhay natin. Kaya hindi successful ang ginawa natin or end up having pain or encountering difficulties. Kasi iba ang landas ang dinaanan natin. Our ways is not His way. God's ways is not the ways sa tao. Iba ang daan ng Diyos. Pero God give us freedom. Kaya kung mayroong mangyari na hindi natin gusto, we should learn how to accept it and let go. Because mayroon tayong tinatawag na limitations bilang isang tao. In Isaiah said, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." So, hindi natin synchronize ang gusto natin dahil merong God na above all, na all-knowing siya. Alam niya na hindi para sa atin ito. Kasi mayroon tayong purpose sa isa't isa. Pagsilang natin, mayroon ang plano ang Diyos sa atin. Marami na tayong tinatawag na mga preparation na ginawa ng Panginoon na nakaplastada na as we go along to that path. So kung may dadaan tayo na may suffering, we will expect that suffering to happen. And then meron namang resurrection like Jesus. Without suffering, there's no resurrection. Kasi sabi ng Diyos that for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. I am the Alpha and the Omega, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. See, He knows the present, the past, and the future. Alam niya yan lahat. Kaya pag may mga pangyayari sa buhay natin, dapat isipin natin na iniallow ito sa Panginoon. Kasi if we try to think in our own way, we end up unsatisfied, we end up complaining, we end up suffering, we end up in pain. Because according to Prophet Jeremiah, God said to him, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Meron siyang plano para sa atin, para sa buhay natin, not for evil, but for good, for our future, na nagbigay ng pag-asa. So therefore, we need not to be afraid. At tanggapin natin kung ano man ang binibigay ng Diyos sa atin. Dahil po sa labas ng diyan, sa mga sacrifice natin o mga painful events natin, mayroong hope after that. Mayroong preparation, mayroon ng something na para sa atin na makakabuti. Because God is a saving God. God is a loving God. And He loves us. He loves His creation. And He will never leave us alone. So, in the book of Isaiah, God said, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ang ganda ng sinabi ng Panginoon na hindi tayo iwanan. He is with us. Kaya dapat hindi tayo ma-despair. Marunong tayo mag-let go. Kaya alam natin mayroong Panginoon. Kung hindi na natin kaya, kahit anong nating gawin, wala na tayo. Magsusurrender na tayo. We need to learn
how to let go and let God do the rest. Mga kapatid, kung gusto niyo itong video na ito, i-share lang sa mga kaibigan niyo o mga family members niyo. Sa isip niyo na puwede ito makatulong sa kanila to give them inspiration or mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nag-subscribe. Maraming salamat sa panahon niyo sa pag-spend time dito sa channel natin, Asin at Liwanag. Ito po inyong host, Brother Henry.